Magandang araw po sa inyo. Ang inyo po munang pagbate sa mga listeners and viewers po natin. Isang makulumlim na umaga na tanghali sa lahat. Sana nasa maayos kayong kalagayan. Saan Yes. man kayo. Tama po kayo dyan, Sir Sani. Actually, dito po sa lalawigan ng Pangasinan, lungsod ng Dagupan, hanggang ngayon, inuulan pa rin po kami ng malakas. Sir Sani, sa Ibon Foundation, ano pong reaction po nyo dito po sa isang bill na ifinal ng nasa isang mga lawmakers po natin, mga mambabatas po natin, bill granting 1,000 pesos monthly or 12,000 a year subsidy sa mga minimum wage family natin na hindi po miyembro ng existing po na Pantawid Pamilya Pilipino program para makatulong sa kanilang pamumuhay, Sir Sani? Well, walang duda, milyong-milyong pamilya ay nangangailangan ng dagdag na kita para sa kanilang gastusin sa harap nga ng sobrang taas ng presyo ng bilihin at syempre yung lumalaking pangailangan. Ang concern lang namin dito, hindi na sasagot yung problema eh. Ang totoong problema ay hindi naman yung kakulungan ng ayuda. Ang totoong problema, ang baba ng sahod, kulang ang trabaho, at pasadong ating lokal na ekonomiya. Mahina ang lokal na agrikultura, halos wala na ang Pilipinong industriya. So sa amin, saayon naman kami dun sa layunin na bigyan ng hagyat na tulong yung milyong-milyong pamilyang Pilipino. Pero sa totoo lang, maling direksyon na i-institutionalize yung ganong klaseng forever ayuda. Kasi bakit forever ayuda? Ba't hindi forever trabaho ang pagbibigyan pansin? Kaya sa amin, isang kapansin-pansin, actually kung titinan yung mga mambabatas na post yan, medyo kapansin-pansin na, I think, dalawa lang yata dyan ang nagbigay ng suporta, nagbibigay ng suporta sa dagdag sahod ng mga batas. At alam ko isa lamang dyan ang nagbibigay ng suporta sa pagpapalakas ng Pilipinong industriya. So, makakatulong pero parang one step forward, two steps backward kasi iniiwasan harapin yung mas malalim na pangailangan sa mas malakas na ekonomiya at dagdag pasahod. Pero sana may mga komento, napansin daw nila sa current administration, puro ayuda yung ginagawang paraan para matulungan yung mga mahihirap nating kababayan. Pero kasi hindi lang naman po yung mga mahihirap nating kababayan yung nangangailangan po ng action from our government, but syempre as well as even yung mga nasa middle income earners dito po sa ating bansa, Sir Sani. Sakto yun yung punto na yun. Kasi yun ang problema hindi ever magkakaroon ng sapat na pondo ang gobyerno para bigyan ng ayuda ang lahat na nangangailangan. Kumbaga, financially impossible yun. Imposible na maglalabas ang perang gobyerno para sa lahat ng pangailangan ng mamamayan. Kaya andun ang punto nga na ang kailangan harapin ng gobyerno na hindi naman kaya gawin overnight. Harapin ng gobyerno yung ilang dekada lang sinasabi ng mga progresibo ng kaliwa, palakasin ng lokal na industriya, Pilipino industriya hindi dayuhan na nag-a-address sa atin, at palakasin ng Pilipino agrikultura. So sa amin, kung walang gobyerno at kung walang mambabatas sa medyo mas malayong tanaw, mauwi lang talaga tayo dun sa ayuda kasi gustong-gusto ng mga kongresista, mambabatas at ng presidenteng ayuda kasi kagyat na tulong na pwedeng nilang baluktutin para sa kanilang pagtatakbo kada 3 taon, kada 6 na taon. So medyo sa amin itong bill na to hindi namin tututulan yung pagsapul niya sa pangailangan, pero tututulan namin ng pinagmumulan na prinsipyo na bigyan ng ayuda pero wag harapin yung malalim na problema. Sa amin, tama kayo, yung tanging paraan para matulungan hindi lamang ang mahirap, kundi pati ang lower middle class, mga middle class, ay kung palakasin yung pabansang ekonomiya. At kung hindi nagmumula sa ganung pag-iisip, ang makuha natin, ganitong klase mga panukalang batas na para sa unang tingin maganda, pero ang pinapakita lang kung gaano kakitid, sobrang kitid ng pag-iisip ng mga mambabatas. Sir Sani, ano namang masasabi ninyo kasi yung ilan sa mga opisyal po natin, minsan nagagamit ito pong mga proyekto po ito ng pamahalaan po natin para gamitin po ito sa pamumulika, Sir Sani? Gagamitin talaga nila yan. At sa amin, hindi malayo isipin, maliban sa makitid at
ang limitado ng pag-iisip ng mga mambabatas natin sa problema ng ekonomiya. Ang tampok sa utak nila, paano tumagal sa politika. At alam nila, yung ayuda programs ay hindi naman galing sa bulsa nila eh. Yung mga ayuda programs galing sa bulsa ng mamamayan at sasabihin nila, tulong ko ito sa inyo. So, tingin namin may pagsasamantala ng kahirapan natin. Sa kabilang banda, may pagpapanggap kasi nagbibigay ng tulong, hindi naman nila pera yun. Galing pa nga yun sa buwis actually ng middle class at ng mga mahihirap. Sir Sunny, pero kayo po ba naniniwala na ang pagbibigay po ng ayuda ang isa sa pinaka-the best na solution para matulungan yung mga mahihirap po nating kababayan? Or tinuturuan lamang po natin sila na maging tamad, Sir Sunny? Hindi. Sa amin, kailangan magbigay ng ayuda kasi may kagat na pangailangan. Nagkakaproblema kung forever yung kagatan ng pangailangan. Magkakaiba kasi yun eh. Solusyon siya sa kagat. Hindi siya solusyon pang matagalan. Kaya kung wala tayong mambabatas o gobyerno na ang tanaw ay mas malayo, kung magkakasya lamang siya sa forever na kagat na ayuda, doon kami tutol. Hindi kami tutol na tulungan ang mga nangailangan. Kailangan talaga tulungan ng mga nangailangan. Lalo na itong kakapusan ng pag-iisip, ang dahilan kung bakit ang tindi ng kahirapan, kulang ang trabaho, bagsak agrikultura, mahal pagkain, bagsak industriya. So yung ganong klaseng pag-iisip ang kailangan iwasto. Hindi yung usapin ng ayuda. Kaya sa amin, ipaghiwalay yung pangailangan ng mga Pilipino ngayon na kinakailangan sila bigyan ng ayuda. Pero magtanong, bakit taon-taon, dekada-dekada, forever ayuda ang binibigay? So, hindi rin tama na sabihin, kung gano'n, mali yung prinsipyo ng ayuda, huwag na ibigay. Kailangan eh. Hindi tama na may ilan dyan na kinukopo yung pork barrel, na nagpapayaman, naging tulinaryo, habang yung nakaraang Pilipino na uuwi sa kahirapan, kagutuman. Hindi naman tama yun eh. At yun nga, short term, kailangan magbigay ng ayuda. Pero kung yung short term ay forever, doon dapat itumbukan yung totoong problema. Hindi ayuda yung problema, yung kawalan na mas malaking programa para sa pag-unlad ng bansa ang problema natin. Yes po. Sir Sunny, alam ko bawat isa sa atin iniiwasan na magkaroon po ng utang. O di ba kahit tayo, kung ano yung nandiyan yung pinagkakasa para hindi po tayo makautang, wala tayong babayaran sa mga susunod na mga panahon. Pero bawat Pilipino po pala sa ngayon, meron pong nasa 169,775 pesos na utang dahil po sa utang ng Pilipinas na umaabot po ng 19.7 trillion pesos. Any comment with this matter, Sir Sunny? Alam mo, ayan, isa pa yan dun sa mga kailangan talaga harapin ng gobyerno. Hindi naman tayo kailangan umutang ng ganong kalaki kung unang-una, sinisingil natin ng mataas na buwis yung mga kaya magbayad na mas mataas. So, hindi tama na hayaan yung mga trilyonaryo, bilyonaryo na may ipon ng kanilang yaman. So, umutang naman tayo kasi kulang ang kita, di ba? Pero, pwede bigyan ng gobyerno kanyang kita sa pamamagitan ng pagbibuwis na mas mataas sa mga mayaman, malaking kumpanya, mga biyang kumpanya. So, yun. Kalawa, hindi niloban ng ganyan ang utang, kundi nauubos ang utang natin kapag bayad utang. Sa ngayon, mga parang 70 to 80 centavos sa bawat pisong inutang natin, bumabalik bilang bayad utang. Grabe yun. Si Pangulo Marcos ay utang na ng, I think about 10.1, tama, mga 10.1 trillion pesos na inutang ni Pangulo Marcos mula nung pumasok siya. Alam niyo ba, 7.7 trillion dyan ay bumalik sa pagbayad utang. Medyo weird, di ba? Utang ka para ang pagbayad utang. Bakit? Para makutang ka uli. So parang pumunit talaga siya kasi kulang ang kita natin. Ano bang mapipiga mo sa mahirap nila sa dagdag ko sa kanila? Samantalang, pinagagasot ka. Ayan, ayusin natin yung linya ni Sir Sunny para mas maintindihan, maunawaan yung kanilang mga maging pahayag. Kasi kahit na sinong Pilipino, interesado po dito na mapakinggan yung ganitong pong mga klase po ng mga discussion. Imagine po ninyo yung ingat na ingat ka na gumastos kasi nga ayaw mong magkaroon po ng utang na babayaran. Pero sa laki po ng utang po ng Pilipinas, na
kahit sabihin natin na hindi tayo yung direkta na magbabayad niyan, somehow we're affected. 'Di ba? Saan ba napupunta? Saan ba mapupunta yung mga buwis na ating binabayaran? 'Di ba? Hindi porket sabihin natin na wala kang direktang binabayaran po na buwis, lalong-lalo na doon po sa mga mayroon pong sahod na under doon po sa itinakda po ng pagbubuwis, mga kabombo. Yung mga binibili po natin na mga produkto, pag nag-grocery tayo, 'di ba, kapag meron po tayong bibilhin pong mga ibang mga bagay, mga kabombo, nabubuwis, may buwis po yan, may tax po yan. So, saan napupunta? Yung tax po na binabayaran po natin, napupunta po yan sa ating pamahalaan na siyang ginagamit din po sa pag-sustain doon po sa mga dapat po nating gastusin, katulad na lamang po sa pagpondo, sa mga proyekto, 'di ba? Dito po sa mga ito pong pagbayad po sa utang ng ating bansang Pilipinas. Akala po natin, iniisip po ba natin, mga kabombo, na pera ng pamahalaan ng gobyerno yan? Hindi po yan totoo. Pera po yan ng taong bayan. Kahit kailangan po nating maging mapanuri, kailangan po nating makialam, ma-engage dito po sa mga paggasta po ng pondo po ng ating kaban ng bayan. Alam niyo, nakakalungkot 'di ba? Kapag si mayor, si governor, si board member, si congressman, nagbigay po ng tulong o nagpatayo ng isang programa, proyekto, nagpa-feeding program, nagpa-relief good o nagpa-relief po sa mga kababayan po dyan sa kanilang nasasakupan. Sasabihin natin, utang na loob natin sa kanila yun. Hindi po nila yan pera, mga kabombo. Pera po yan ng kaban po ng bayan. So, wala tayong utang na loob na dapat pong bayaran sa kanila. Kasi in the first place, niluklok po natin sila sa pwesto para mamuno sa ating lugar. May sahod po yung mga yan, mga kabombo. Hindi po yan libreng ginagawa po nila. At wag nilang sasabihin na, kung wala naman ako, hindi naman magagamit yung pondo na yan sa tamang paraan. Dapat lang naman. Nila yan, trabaho po nila. Tungkulin po nila yan na yung kaban po ng bayan magamit po sa tama. Kumbaga, sila po yung magiging tagapagpatupad nitong mga programa at proyekto po na yan. Sila yung gagawa ng mga batas, sila po yung gagawa po ng mga bills, mga ordinances, mag-aaproba po ng pondo para ilaan po sa particular po na proyekto, pero it's not our utang na loob. Hindi po natin utang na loob na kapag si congressman naglaan po ng ganitong budget sa ating distrito o sa ating lugar para may maipang pagawa sa isang project, kalsada, tulay, o kung ano pa man yan, mga kabombo, dahil yan po yung kanilang trabaho in the first place. At kapag may mga kalamidad na tatama sa isang lugar, hindi rin natin utang na loob sa kanila kung mamigay man po sila ng mga relief goods na yan, kung mamigay po sila ng mga kinakailangan, dahil it's their job. Trabaho po nila yan. Kapag hindi po tayo nakatanggap ng tulong from our government sa kabila ng mga calamities na ating nararanasan, nagkukulang po ang ating gobyerno. Nagkukulang po yung ating mga opisyal. Sige nga, dyan nga sa inyo pong mga lugar. Tayo, hindi natin, personally, hindi natin hinihiling na mabigyan tayo na ng relief goods, ng relief packs. Kasi ibig sabihin, kapag nabigyan ka niyan, nakaranas tayo ng kalamidad, ng bagyo, ng pagbaha, 'di ba? Pero in the first place, kapag may mga kalamidad at kung meron po tayong meron pong matanggap ang isang lugar, isang barangay ng ayuda, dapat lamang pong ibigay yan. At hindi po dapat yan pinipili, walang malalagpasang bahay kasi hindi naman po hindi naman po umiwas yung bahay natin o hindi nakaiwas yung bahay natin sa bagyo, sa pagbaha, lahat naman naapektuhan. Pero ang ipinagpapasalamat na lang natin, mga kabombo, yung wala pong masasaktan, wala pong masisira sa bahagi ng tahanan natin, sa mga kapitbahay natin, 'di ba? Para
ibig sabihin ligtas po tayo kapag may mga kalamidad na tumatama. Pero yan po ay obligasyon ng ating pamahalaan na ibigay yung pangangailangan po, lalong-lalo na kapag may mga kalamidad na tumatama sa ating bansa. Yung iba nga nating mga kababayan sabi nila, ay hindi na ako umaasa sa gobyerno, hindi na ako umaasa sa pamahalaan, hindi na ako umaasa na matutulungan nila kami sa pang-araw-araw naming pamumuhay. Tanggalin na natin yung mentality na yan. We work para po sa ating sarili, para po sa ating pamilya. Maganda kapag yung pamahalan natin maibigay, mapagawa yung mga tulay, yung mga kalsada. Kung maaari pa siyang matawagan, baka pwede pang matawagan dahil may mga may mga ilang katanungan pa tayo kay Sir Sunny sa ilan pong mga usapin, lalong-lalo na kasi 'di ba nabanggit po ni Sir Sunny yung household consumption ay bumagal to 1.9%. At dahil kumulang 70 to 75% ng ekonomiya ay nasa mga paggastos ng pamilya, kung kulang ang panggastusin ng pamilya, babagal talaga yung ekonomiya. So actually, sa sobrang kitid ng pag-iisip ng mga negosyante na tungkol lamang to sa tubo nila, nakakalimutan. Kung magbigay sila ng dagdag pasahod, yung manggagawa, gagastusin naman yan sa lokal na ekonomiya. Hindi naman nag-upload yung mga manggagawa Hindi naman nila iimbak sa bangko, itatago sa aparador yung pera. Ano man dagdag pasahod, ay gagastusin nila sa kanilang komunidad, sa pagkain, sa pamasahe, sa kanilang mga pangailangan. So actually, isang dahilan din dun sa pagbagal ng ekonomiya ay kakulangan ng gastusin ng mga pamilya, isang malaking salik sa kawalan ng kagastusin ng maraming pamilya ng manggagawa ay sobrang babang sahod nila. So ito yung point namin, yung negosyante, talaga makita niya mag-isip. Dapat negosyante, sa pangkalahatan, hindi naman siguro lahat, pero sa pangkalahatan, ang negosyante iniisip, pansariling tubo. Pero kaya nga nandiyan ang gobyerno Yung gobyerno dapat may mas malayong tanaw, lagpas sa tubo ng negosyante, lagpas dun sa pangailangan ng manggagawa, kundi pati sa pangailangan ng ekonomiya. Walang duda, yung dagdag sahod ay makatulong sa manggagawa, sa kanilang pamilya, at sa ekonomiya. Sa konting kabawasan sa tubo ng negosyante. Ayan, Sir Sunny, katulad na lamang doon sa usapin po ng pagtanggal sa systems loss noong bayarin natin sa kuryente o agad po na nagbigay po ng kanilang komento. Ito pong ilan pong mga negosyante na kung tatanggalin po ito sa bayarin ng mga consumers, sino daw yung mag-handle nitong charge po na yan, Sir Sunny? Well, sa to lang, hindi yung system loss ang pangunahing problema sa pagiging mahal ng kuryente ng Pilipinas na naging pinakamahal na nga ito sa ASEAN. Ano pa nga natin sa Singapore. At pinakamalaking dahilan na mahal ang kuryente ay dahil tinatakbo bilang negosyo ang serbisyo ng kuryente. So, ano bang solusyon talaga sa mataas na singil sa kuryente? Tanggalin sa kamay ng negosyante yung sektor tulad na nangyari sa Siyam sa 11 bansa ng ASEAN. Bukod tangi ang Pilipinas at Singapore sa ASEAN na binigay ng buong buo yung sektor ng kuryente sa negosyante. So, hindi coincidental na yung dalawang pinaka-privatisadong energy industry sa rehiyon at siya din ay may dalawang pinakamahal na kuryente sa rehiyon. So, dapat magmula tayo doon. Kasi ito pagreklamo ng mga negosyante sa kuryente na kung yung system loss hindi nila ipasa ay malulugi sila. Sige, malugi kayo. Ibalik nyo sa gobyerno pagpapatakbo ng negosyo ng kuryente. Diyan may murang kuryente. Kapag tinanggal yung pagpapatong yan ng inyong premium or tubo dun sa pagbibigay serbisyo. So, walang batayan yung pagreklamo ng negosyante na yan. Tulad ng usipin ng sahod, pagprotekta lang nila yan na kanilang tubo kahit na ang nasasakripisyo, interest ng consumer at interest ng ekonomiya. Sir Sunny, kahapon lumabas na naman po itong actually, hindi na bago nga Parang tila naging normal na, no? Yung bahagya pong pagtaas ng bilang ng mga walang trabaho nitong buwan po ng Hunyo. Dumagdag na naman po ito po mga bago pong nagsipagtapos nitong buwan po ng Agosto dahil ilan po sa mga universities at mga colleges sa ating bansa, August yung July, August yung graduation ng kanilang mga estudyante, sir. Hindi yung pag-graduate ang dahilan sa kawalan ng trabaho. Babalik tayo dun sa unang napag-usapan natin kanina. Ang dahilan sa kawalan ng trabaho ay hindi binibigyan ng pansin ng gobyerno yung pagpapalakas sa
sa agrikultura at sa Pilipinong industriya. Kaya ano naman yung pagreklamo na, ay nako, ano yan, seasonal yan kasi marami na graduate naghahanap ng trabaho. Well, alam naman ng gobyerno, taon-taon may nag-graduate, di ba? So, parang walang say-say sabihin mo, ay, dumaming walang trabaho kasi marami nag-graduate. Alam naman ng gobyerno, kada taon may mag-graduate. So, parang ano yan eh. Ay nako, bumagsak ang agrikultura kasi may tumawang bagyo. Alam naman ng gobyerno, taon-taon magkakabagyo. Pag hindi mo pinaghahanda, ipagtama ng bagyo. So, sa amin, hindi paliwanag dun sa pagdami ng trabaho, yung pag-graduate. Ang totoong paliwanag, kasi hindi naman lakas ang lokal na ekonomiya at yung kanyang kakayanan maglikha ng trabaho. At lumalala ito hindi lang to mula ng COVID, mula noong mga 2016, 2017, parami na yung illegal na trabaho, mapapapasat na trabaho walang kontrata, trabaho walang benepisyo, sariling sikap, diskarte. Hindi pa tumatama yung COVID, nandun yung lumalala yung problema na yan. Pinalala ng COVID. So again, sa amin, ibig sa usapin ng trabaho, huwag nang sa usapin ng sahod, dapat mas malayo yung tanaw. Hindi yung ang keep ng pag-isip na, ay, dahil maraming graduates yan. Hindi siya excuse. Sir Sunny, speaking of work, dahil napag-usapan, especially noong SONA po ng ating Pangulo, yung tungkol po sa Paxilica. Kayo po sa Ibon Foundation, ano po yung stand po ninyo dito? Dahil sinasabi nga nalilikha ng nasa mahigit 130,000 na dekalidad po na trabaho dito po sa ating bansa once na maumpisahan at maipagpatuloy ito pong Paxilica sa Pilipinas. Ganun din, makitid na pag-iisip yan. Matagal na may foreign investment sa Pilipinas. Matagal lang may mga high-tech semiconductors sa Pilipinas. Dati Intel, ngayon Texas Instruments, AMD. Pero yung nilikang trabaho nila, napaka-konti pa rin sa pangailangan. Kasi yung kaunting trabaho nililikha, hindi siya pwedeng kapalit na pagpapalakas ng Pilipinong industriya. Kasi iba yung trabaho galing sa dayuhan na nandito. Ang malilikang trabaho niyan, 1,000 lamang. Ang kailangan natin, palakasin ng Pilipinong industriya para nasa milyon-milyon ang nililikang trabaho. Kaya hindi nagsasabi ng totoong gobyerno kung pinapangako nila may daan-daang libong trabaho galing sa Paxilica. Imposible yan. At kung totoong gusto maglikha ng libo-libong, milyon-milyon trabaho, hindi pagpapapunta ng dayuhan sa Pilipinas ang solusyon. Ang solusyon, palakasin ang Pilipinong industriya na tayo ang gagawa ng semiconductors, na tayo ang maglilika ng artificial intelligence na software, na tayo ang magpo-provide ng lahat ng mga kuryente, tubig, serbisyo na kinakailangan ng mga industriya. Ayan, siguro maraming salamat kay Sir Sunny dahil na rin po sa nararanasan po natin na sama po ng panahon na kahit nawala na po yung bagyo ay dyan po sa may bahagi po ng Quezon City kanina sobrang lakas din po ng ulan at dito po sa probinsya po natin maraming salamat, ma-chat na lang po kay Sir Sunny dahil yes po Sir Sunny, ayan siguro baka meron po kayong huling mensahe para po sa ating mga listeners and viewers na nakaantabay sa atin ngayon sir, go ahead po. Well, may halaga, wag hinaloob natin. Alamin natin laki ng problema para masil natin ang tama yung gobyerno sa dapat na trabaho niya. Kung ayaw asikasuhin na ating mga mambabatas at mga liderato yung problema ng Pilipinas, huwag na sila umupo sa poder. Ibigay dun sa mas seryosong haharapin napakalayang problema ng mamamayan at ng ekonomiya. Yes, salamat po. Ingat po kayo Sir Sunny and God bless po. Thank you. Oras po natin mga kabombo, 46 na minuto. Makalipas